Alright, mga kababayan, magandang gabi pong muli. Ang pag-usapan naman po natin ngayon itong tungkol sa ads, yung EDSA Puwera ads na pinag-iinitan ngayon ng mga dilawan. Ngayon, ano ba itong kasing ibig sabihin nitong ads na ito na pinamagatang EDSA Puwera? Itong ads ng anong tawag dito? Yung charter change na gustong gawin ng ating gobyerno. Ano bang ikinakagalit nito mga dilawan po? Well, ang ikinakagalit nila dito sa ads na ito yung pagbabanggit daw nung EDSA. Ayaw nilang banggitin yung EDSA. Para sa kanila na ang pagkakabanggit nung EDSA negatibo. Na kesyo yung naitsapuwera tayo doon sa magandang resulta ng EDSA. Unang-una, wala pong magandang resulta yung EDSA. At sa katotohanan lang po, ang EDSA ay isa lang na drama. Itong mga dilawan na to na hanggang ngayon talagang ang ganda-ganda ng pagtingin nila diyan sa nangyari yan ng EDSA. Yun po ang isang hindi maganda dito sa mga mentality ng mga dilaw na ito. Bakit pa daw binanggit? Dapat daw kung ano na lang na mas maganda at positibo na balak, intensyon ng charter change na wag nang nagbabanggit ng EDSA at saka yung 1987 Constitution. In the first place, ano ba yung objective kung bakit gustong palitan ang Constitution or i-amend? Baka hindi naman talaga. Well, i-amend or hindi, para sa akin, palit na rin yun. Kasi hindi na yung, ang kinalabasan niya, hindi na yung original. So, pinalitan. Kay provisions, ilang provisions lang yan, hindi na siya yung dati, original content. Ngayon, kaya galit na galit po ngayon, ang dilawan na grupo. Dahil doon sa pagbabanggit ng EDSA at sinisisi daw yung 1987 Constitution na para sa mga dilawan, perfect. Walang butas. Wala kang dapat ibatikos. Perpekto. Well, para sa kanila, oo, perpekto. Silang gumawa At ayaw talaga nilang palitan yan dahil gusto nila yung ginawa nila na constitution. Ganun lang yon. Gusto nila, through that constitution na sila ang may gawa, sila pa rin ang naghahari. Ganun yun, di ba? Kahit hindi man dilawan ang nakaupong pangulo, since ang constitution ay yung gawa ng dilawan, dilawan ang naghahari. Ang hari po is constitution. Nadituloy ako. Mas mataas, mas may makapangyarihan ang constitution kaysa sa pangulo. Di ba? Papel lang yan, pero yan ang may pinakang makapangyarihan. Makapangyarihan sa mga congressman, mga senador, maging pangulo. Kasi ang pangulo napapalitan, pero ang constitution hindi basta napapalitan. Palitan man yan malaking, kita mo ngayon, ang laki-laking issue, magulo. Ngayon,
kayong mga dilawan na ikinakagalit ninyo yung pagbabanggit sa EDSA, totoo naman eh. Kayo lang naman kasi ang humahanga sa EDSA revolution para sa inyo eh. Samantalang puro katarantaduhan yung EDSA. Malaking drama, malaking panluloko sa tao. Bakit? Sino ba ang may pakana noon? Isa doon si Jaime Cardinalsin. Di ba? Sila yung mga traidor sa Marcos. Naturingang alagad ng Diyos, pero siya yung may pasimuno nung gulo, pagpapatalsik doon sa matino at makabayan na Pangulo. At ang ipinalit, yung walang kakwenta-kwentang matapobre, na walang alam sa pamamahala. At yung EDSA na yon, hindi naman talaga totoo na mga taong talagang may reklamo. Karamihan doon mga usyusero lang. At kasabay dyan po yung sila Ramos at Enrile na nagtraidor, tumalikod kay Marcos. Dahil na rin sa, alam mo ito si Fidel Ramos, kaya siya tumalikod kay Marcos dahil naiinggit siya sa posisyon ni Marcos, pagiging Pangulo. Gusto rin niyang maging Pangulo. O, di ba? Kasi kung si Marcos lang ang nandoon nakaupo sa Malacanang, wala siyang chance na maging Pangulo. O di ngayon, tinulungan niya iiluklok ang Cory. And after Cory, siyempre usapan nila yun, ako ang susunod. O di ba? Siya ngayong sumunod. Inggit. Inggit lang po yun. At itong inggit na ito, hanggang ngayon, yan ang namamayani sa mga utak ng mga politiko. Sa ngayon, sino ngayon ang naiinggit? Sa nakaupo. Di ba yung dating nakaupo? Na gustong muling umupo. Inggit. Itong mga kumukontra sa charter change, mga naiinggit ito. Kasi, ang magiging resulta ng charter change ay hindi sila masyadong magkikinabang. Pero kung sila ang nasa posisyon, sorry, ganito talaga pag ako intense nagsasalita. Kumakatiyalo na muna ko. Pero kung sila ang nakaupo, sila ang nasa posisyon, di ba? Kukontra ba sila? Di ba lahat naman silang mga dating presidente, di ba nagbalak sila lahat? Napalitan ang constitution. Kahit itong si Duterte nung panahon niya, binalak din nila gawing federalism. Binalak nilang palitan ang constitution. Pero ngayon kumukontra. Bakit? Kasi hindi sila magkikinabang. Inggit. Kaya yung inggit po, yan ang nakakapagpaano sa atin nakakaharang sa pag-unlad ng bansa natin. Yung mga kainggitan. Balik tayo doon sa Marcos regime. Kaya pinatalsik si Marcos kasi may mga gustong pumalit na naiinggit. Kesyo, ang tagal-tagal na ni Marcos sa Malacanang, 20 years na. Ano naman kung 20 years? Kung maganda naman yung ginagawa. Kaysa naman nung pinatalsik nila, may pumalit na walang alam. Di napahamak yung bansa. Pahamak. Tingnan mo, nung pinatalsik ang Marcos, o di ba naagaw yung mga isla natin dyan sa South China Sea? Nung si Marcos ang nakaupo sa Malacanang, takot sila. Walang kumakante sa Pilipinas. Dahil alam nila kung ano ang
kung ano ang kakayahan ni Marcos Sr. O, nung pumalit yung mga inggitero at inggitera, o, di ba naagaw? Naagawan tayo ng mga isla. Naghirap. Di ba panay brown out nun? Kasi ayaw ninyo nung Bataan Nuclear Power Plant na ginawa ni Marcos na pampa doon kukuha ng kuryente. Inggit. Kaya yung si Ninoy noon. Inggit na inggit siya kay Marcos. Bakit daw? Siya lang ba ang gusto? Siya rin gusto niya maging Pangulo. Eh kung siya po ang naging Pangulo, ano ang labas natin? Komunista. Ako, kahit na saan pa tayo makarating ng pag-uusap, hindi ko talaga ipagpapalit sa kahit sino man sa inyong itatapat ninyong Pangulo. Kay Pangulong Marcos Sr., kay Apo Lakay. Para sa akin, he is still the best Philippine President. Sayang. Sayang lang at hindi siya naging mamamatay tao. Na ironically, yun ang ibinibintang nito mga dilawan kay Marcos kaysa mamamatay tao. Kung mamamatay tao si Marcos, di binomba na yung mga nagrarally doon sa EDSA. Di ba? Si General Ver ang nagpupumilit kay Apo Lakay na pasabugan na yung mga nasa EDSA nang matapos na yung gulo. Pero ayaw niya, di ba? Kasi hindi siya mamamatay tao. Alam nyo, ito ang twist. Noong time na yon na nagkakagulo sa EDSA at itong si General Ver, siya yung namumuno doon sa doon sa war room. Siya yung nagkukumbinsi kay Apo Lakay na pasabugan na bombahin na yung EDSA. Dalawa sila, pati si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos at si Fabian Ver, kinukumbinsi si Apo Lakay na pasabugan na yung EDSA. Did you hear me? Bongbong Marcos, na siyang Pangulo ngayon. Kaya kayo, subukan ninyo na mag-EDSA uli. Baka gawin ni Bongbong Marcos yung ipinapayo niya sa tatay niya. Diba? Baka pasabugan kayo. Kung hindi nagawa ni Ferdinand Sr., baka kayang gawin ng Junior. Kaya kayo, tumino-tino kayo dyan, yung mga nagbabalak dyan. Balikan natin itong EDSA Puera, ads. Bakit daw nagpagawa ng ads itong pagpapalit ng saligang batas? Hindi ba? Paano mo makukumbinsi? Kasi nga, people's initiative, yung method na gagamitin. People. So, paano mo ipaparating sa people itong tungkol sa pagpapalit ng konstitusyon? Ano ba ang pinaka-effective way na pagpaparating sa tao ng kahit anuman? Di ba through ads sa television? Kaya yun ginawa yung ads. Hindi nyo naintindihan. Ang nakikita lang kasi nitong mga kumukontra, yung gastos daw sa TV. Nasa prime time pa inilagay. Natural sa prime time. Dahil yung mga tao, kadalasan sa prime time nanunood. Alangan man ilagay mo sa 12 midnight? Natural doon sa oras kung saan ang mga tao, lalo na yung mga karaniwang tao, ay nanonood ng TV. Kailangan yung ads. At sa kahit na ano man na mga gagawin, ngayon, pagpapalit ng
konstitusyon o kung ano man na eleksyon, kailangan, ay sorry, talaga, kailangan gumastos ng gobyerno. Alin ang mas magastos? Yung magbahay-bahay, ilang tao ang gagamitin ng gobyerno para pumunta sa mga barangay, mag house to house, kakausapin yung mga tao, or hindi na house to house, sa isang barangay na lang. At gaano yon katagal? Alin ang mas magastos? Or itong ads na isang, ilang minuto ba yon? 1 minute or 2 minutes? 2 minutes na footage na gasino man ang gastos nun sa pag-shooting nun. And then ang malaking gastos siyempre, yung bayad sa TV. Kailangan gumastos para maiparating sa mga tao yung issue. Kaya bakit nyo kinu-question yung ads? Kesyo gumastos daw. Natural. Paano mo ipaparating sa kaisipan ng tao yung issue na ang pinakamabisa na paraan ay through ads sa TV? Dahil TV ang karaniwang ginagamit ng mga tao. Basta lang kasi makakontra Hindi na inisip ka agad gastos. Lahat ng kilos ngayon gastos. Yun lang po mga kababayan. Ito po pinapaliwanag ko doon sa mga hindi nakakaintindi na kung bakit daw nagpa-ads pa. Naku, yung ads na ginastos sa ads, kung ibinigay na lang daw sa mga tao. Puro na lang, ang isip ng mga ngayon, kumukontra, puro na lang ibigay sa mga taong nagugutom. Ano ba yan? Kaya masyado naman nating pinapamper yung mga, kaya hindi na nag-iisip na magsikap. Kasi kinakanlong ng gobyerno. Ayuda. Tapos eto ngayon, yan na naman ang ginamit na sangkalan, yung nagugutom na tao. Yun ang problema dito sa atin sinasanay natin sa ayuda yung mga tao. O ngayon, pag tinigil mong ayuda, magagalit sa gobyerno. Dahil hindi na nakakatanggap. Dati naman nung araw, wala namang ganyan Panahon ni Apulacay, wala namang ayuda. Noon, ang ginagawa ng Marcos Sr., gumagawa ng mga programa sa barangay na pangkabuhayan para mabuhay, kumain yung tao. Hindi yung susubuan mo. Diba? Mga kababayan, tama hindi? Diba yung mga project noon na Green Revolution, yung mga ang dami. Mga proyekto na dapat paghirapan din ng tao, hindi yung basta mo na lang isusubo. Hindi ako believe dito sa mga kumukontra na ito, dyan sa ads na yan. At kesyo EDSA puwera. Ay bakit? Totoo naman dahil dun sa EDSA naghirap. Napahamak yung Pilipinas. Dahil dyan sa EDSA na yan, na wala namang katuturan, kaplastikan lang yon, drama. Sus. Doon sa mga hindi nakakaalam or mali ang pagkakaalam, drama lang yung EDSA at nagpahamak sa bansa natin. Okay? Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panonood at I'll see you in my next vlog tomorrow. Thank you!